Diyan na po kayo sa unang Timoteo. Yan. Basahin ko po yung mga kapatid. Sabi dito, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy, sabi niya ganun, of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Ito yung requirement sa mga magpapastor. Kailangan daw na ma-manage mo yung family mo kasi mag-manage ka daw ng church. Sabi sa verse 6, not a novice, yung baguhan, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are outside or without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Sabi niya ganon. Yung context nito is about doon sa qualification ng pastors, no? Kasi sa verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop. Kung meron man daw yung naghahangad, yung opisina ng pagiging obispo. Sa atin, yung word King James dito is bishop. So sa atin, kung may naghahangad maging obispo, automatic pastor. Hindi to yung connotation katulad ng Catholic na iba-iba. Mayroong bishop, mayroong priest, mayroong cardinal. Hindi ganun ang idea. Biblically, yung mga terminologies na yan, mamaya makikita natin, bagaman iba-iba, iisang person yung pinapatungkulan nila. Based doon sa context. Kasi mamaya, mahalaga yung context. Pero ang title ng message sa gabing ito ay The Officers of the Church. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We pray for guidance and insight. And we pray for conviction. May you grant us clarity sa gabi pong ito. Make us grow spiritually. May our understanding ay expand sa inyo. And all the more ay makita namin ang inyong kalooban para malaman namin, Panginoon, kung ano yung makalulugod sa inyo at doon kami lumakad for thy glory sake, Panginoon. Lead us hanggang sa walang hanggan, Panginoon. In Christ we pray. Amen. Again, yung title ng message ay The Officers of the Church. Dalawa lang naman yun, di ba? Pastor tsaka deacons. Yung nakaraan natin, tinignan natin yung mga qualifications ng deacons. Nakita natin yun doon sa Titus. At the same time, dito sa 1 Timothy chapter 3, particularly dun sa verses 8 hanggang 13, nakita natin yung qualifications ng mga deacon. Ano yung mga nakita natin last time? Kung malala ninyo, yung mga deacons yan, yung mga namamahala in regard sa practical aspect ng church. Kung may mga kailangan gawin dito na hindi doon related sa pag-feed ng church, practical na yun automatic. Okay? Kunwari, meron tayong clean up drive. O, kunwari, pwedeng deacon na yung mamahala nun, kahit hindi na yung pastor. Kung mayroon tayong qualified deacon, pwedeng sa kanya iatang yun. Okay? Pwedeng ganon. Maglaan tayo ng, kung may i-appoint tayong deacon, tapos bibigyan natin siya ng mga task sa ministry, pwede yun. Okay? Ito, yung qualification niya, straight sexuality. Okay? Kailangan straight siyang lalaki or straight siyang babae. Kung babaeng diakono. Hindi pwedeng, siya, half-half. Baka kasi pag babae, mag-minister ng babae, may mangyaring hindi maganda, mahirap na. Kung lalaki din, hindi pala straight na lalaki, tapos naging deacon siya, yung pala secret pala niya, nakikita natin, lalaki siya, pero sa loob pala niya ay iba. Baka mamaya ilagay siya sa ministry, nagkaroon siya ng task, tapos pogi yung biministeran. Oh, patay na. May nangyari, nakakahiya. Kaya dapat, isa to sa mga rules. Ito yung qualification, dapat straight sexuality. Pangalawa, with integrity. Pag sinabing integrity, siya, mapagkakatiwalaan. Yung mga lalaki na ialagay sa ministry ng pagiging deacon, mapagkakatiwalaan. Yung kaya nilang gumawa, okay? Yung able sila, okay? Para kumbaga, maaasahan mo. Yung buhay nila, may integrity. Ibig sabihin, consistent. Pangatlo, andun yung piety. Ibig sabihin, andun yung kabanalan nila. Puspos sila ng banal na spirito. Pag puspos kayo ng banal na spirito, dapat puspos kayo ng salita ng Diyos. Tayong lahat. Kaya nga mahalaga nag-aaral tayo, nagbabasa. Kasi bakit? Yung salita ng Diyos yung finifeed natin sa sarili natin. Okay, yun ang pumupuspos sa atin. Puspos tayo ng Espiritu Santo, pagpuspos tayo ng salita ng Diyos. Pang-apat, andun yung ability. Kasi yung deacon, mga practical aspect, particularly dun sa context natin, mamimili daw sila. So, dapat marunong mag-budget, marunong tumawad,
malakas din kasi magbubuhat, may ability. Panglima na doon yung doctrinal maturity. Trinay ko tong ayusin yung nakakita kasi ako ng mas maganda pang heading, kaya inayos ko siya. Dapat daw yung mga deacons nandun yung doctrinal maturity, matured sila. Pang-pito, nandun yung kanilang moral purity. Hindi lang sila maalam sa doktrina, pero dapat sa yung moral purity, yung buhay ni mag-asawa nila pure. Okay? Yung kanilang buhay, wala kang maipupula. Okay? Yung kanilang maturity, alam nila yung doctrine ng gospel, andun yung moral purity, wala kang maipula sa kanila. Pati yung nasa church, pag tinitignan siya, ay si brother ganito, good. Wala akong masabing anything negatively sa kanya. The way he talk, okay. Yung pakikisama niya, okay. Yung ano niya rito, paglilingkod niya sa atin, every time, lagi siyang nandiyan, laging present. Pag kailangan natin siya, laging nandiyan. Willing siya, okay yun, moral purity. Sexual purity, kung yung may asawa, dapat pure siya. Hindi siya babaero. Hindi pwedeng ganun. Kasi mamaya, mayroong siyang dadalawin. Di ba? Mahirap na yung ganun. So, dapat andun yung lalaki na nandun yung purity niya, mahal niya yung kanyang asawa, tapat siya dun sa kanyang asawa. Requirement ito kapag yung mag-a-appoint tayo ng deacon. Andun din yung good domesticity. Yung sa pamilya niya, yung mga anak niya, hindi delinkwente. Anong delinkwente? Hindi mo na babalitaan na nakikipagrambulan yung mga anak niya, nakikipagsabunutan, gumagawa ng mga iskandalo. Hindi ganun yung mga anak niya. Nakokontrol niya yung mga anak niya. Okay? Kaya somehow, mahirap din itong Pag pinansin niyo yung qualification ng deacon tsaka pastor, hindi naglalayo, halos the same. Ang pinag-iba lang nila, may capacity or ability na magturo yung pastor. Yun lang ang difference. Pero hindi lahat ng deacon automatically na hindi marunong magturo. Hindi. Kasi sa Acts, makikita natin, si Stephen tsaka si Philip, mga evangelist, marunong sila mag-preach. Okay? So, hindi lang necessary na pag-deacon kahit hindi marunong, okay lang, pero hindi laging ganon. May cases na yung mga deacon, sinufulfill nila yung mga practical aspect ng church, pero marunong sila magturo. Okay, may ganon, teaching ability sila. Yun yung siyam na natin nung last time. Pero may naalala ko last time, kasi baka maitanong ninyo, no? Pastor, nabanggit mo last time may babae tayong diakono, no? Pwede tayong mag-appoint ng babaeng diakono. Pwede po. Given yung mga qualifications, nakalagay din naman dun sa Timothy, susundin lang natin yon. Kung mayroon tayong ministry or nakikita natin godly woman siya, pwede natin siyang i-appoint as someone na pwedeng maging deacon natin pagdating sa practical aspects sa church. Mag-isip tayo, kung may naiisip kayo ng ministry, pwede natin siyang ilagay. Okay? Pero kasi baka banggitin mo Pastor, di ba sila Stephen, sila Nicanor, yung 7, kasama sila Philip, di ba na-ordain sila? Si Phoebe hindi binanggit kung na-ordain siya Okay? Kahit ako, sinusubukan ko kasi walang may babaeng diakono. Pero babaeng na-ordain, wala akong makita. Di ko alam kung in-ordain ba si Phoebe, ganun ba yung setup nila at that time? Pwedeng ganun, pero hindi ko makita Or pwede na siguro na diakono siyang babae, pero yung kanyang ginagawa sa ministry is under the leadership ng mga lalaki na diakono. Pwedeng ganon. Assistant siya ng mga assistant. Though magka-level sila, pero yung authority niya, yung command, ang nagbibigay ng specific task niya, pwedeng doon sa mga kasama niyang deacon na lalaki. Okay? Pwedeng ganon siguro yung nangyari nito. Pero ngayong gabi, titignan natin dito is yung isang office doon sa church. Dalawa lang yung leaders na i-appoint ninyo. Maghahanap kayo ng deacon based doon sa qualification, and then maghahanap kayo ng pastor na pwedeng i-appoint natin dito sa pagiging pastor, sa church. Kasi dalawa lang yung officer Sa Bible, kung maalala ninyo, yung mga deacon sa practical, o mga something sa hindi spiritual, hindi about sa Word of God. On the other hand, yung pastor is about dun sa Word of God and prayer yung kanyang ministry. May nabasa ako mga kapatid na article, ang sabi, in regard dun sa mga pastors, usually daw, yung Bible, 3 word yung ginagamit niya kapag dinidescribe yung pastor. Gumagamit siya ng word na elder, gumagamit siya ng word na pastor, gumagamit siya ng word na bishop. Okay, yung 3 term na yan, elder, bishop, and pastor, yan yung mga ginagamit patungkol doon sa pastor. Pag nakakakita kayo niya ng mga word na ganyan, halimbawa dun sa Timothy, sabi dun sa verse 1, 1 Timothy 3:1,
if a man desire the office of a bishop. Yung bishop doon, walang mintis sigurado about sa pastor. Kasi binanggit pa yung office. Ibig sabihin, sabi diyan, kung sino man nagsisikap na maging obispo. Yan. Kung sino man naghahangad, walang problema mga kapatid kung gusto nyong hangarin magpastor, lalo na yung mga lalaki. Okay? Sa Acts 20 verse 17, bigyan nyo dyan, punta kayo doon. Sa Acts 20 verse 17, and from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders. Ito yung word, elders, pastor, tsaka bishop. Sabi rito, may binanggit na elders. Sa Greek ay presbyteros. Yung mga elders. Tapos sa verse 28 ng Acts 20, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, episkopos. Yung mga word, alam niyo yung mga episkopalian? Yan, dito galing yun. Yung Greek word nila, episkopos, yung presbyterian ito, presbyteros. Dito sila galing. Okay? Pero dalawa yung ginamit dun sa Acts 20:17 and 28. Mayroong word na elders, mayroong word na overseer. Yung elder, ang ibig sabihin simple ng elder ay matatanda. Usually, yung mga ina-appoint usually noon sa churches, may mga matatanda talaga. Okay, sa church natin may mga matatanda rito or considered na by age matatanda. Si Daddy tsaka si Brother Perdi lang yan. Tsaka ako. Okay? Bata pa kayo, pati sila. Si Brother Jayan, middle na. Okay? Pero yung mga elder talaga ng church natin, si Brother Ferdinand, tsaka si Daddy, tsaka ako. Okay? Ganun ang mangyayari niyan. Pero dito, dalawa yung ginamit na word. Elder, tsaka overseer. Pero yung context, hindi lang siya basta matanda. Kasi pastor, di ba basic meaning ng elder? Baka pwedeng sabihin natin na matanda yun, not specifically pastor yung ibig sabihin. Pwede, kasi basically ang ibig sabihin ng elder ay matanda. Pero based sa context, dahil sila daw ay nilagay as overseer ng banal na spirito para daw tignan yung mga tupa. So makikita natin about sa office ito ng pagpapastor. Kasi meron siyang tupa na nasa ilalim niya. Okay? Yung kausap dito ni Paul, pinatawag niya yung mga taga-Ephesus, yung mga lalaki na mga elders doon sa iba't ibang local churches doon para kausapin niya. Binigyan niya ng parang farewell exhortation. Bago siya umalis, bibigyan ko muna kayo ng something na pag-iisipan ninyo. Okay? Pero dito, malinaw yung context. Yung kausap niya ay mga pastors, mga overseers, mga elders. The same way doon sa 1 Peter chapter 5 verse 1. Ang sabi, the elders which are among you I exhort. Kausap ni Peter dito yung mga mananampalataya na nagkalat doon sa iba't ibang lugar. Ina-assume niya na magkakasama sila doon sa mga kanya-kanya nilang local churches. Ang sabi niya, yung mga elders which are among you, nakasama ninyo, I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ. Then sa verse 2, sabi niya dun sa elders, sabi niya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight. Nandun na naman yung dalawang word. Nandun yung word na elder, nandun yung episkopeo, yung idea ng episkopos, ng idea ay overseer. Yung taga-masid. Siya yung nagtitingin, siya yung tumatanaw, siya yung nagbabantay. Mamaya mas maiintindihan natin ito. Pero nonetheless, sa 1 Peter chapter 5, makikita mo na naman yung dalawang word. Yung context dito is the same. Yung mga lalaki na mayroong office doon sa early church na kung saan mayroong mga tupa na nasa ilalim nila. Na sila, ang trabaho nila, tignan sila. Turuan sila, gabayan sila, i-guide sila, protectionan sila. Ganon yung ginagawa ng mga lalaking ito. Pero pag pinansin natin, tignan natin isa-isa yung word na elder, bishop, tsaka yung pastor. Tignan natin isa-isa. Pag sinabing elder kasi usually matatanda na yung sa church eh. Ang connotation nila, kapag matanda ka na sa church, kunwari, Christian ka, tapos may edad ka na, ang connotation is ikaw ay advanced in age and advanced in doctrine. Ibig sabihin, spiritually matured ka na. Okay, ganun yung idea. Sabi dito sa 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well. Dito may kita mo, ano ba trabaho ng mga elder? Dahil sila ay since mga may edad na, sila ay spiritually matured. Not necessary na kasi si Timothy, na-ordain si Timothy kahit bata pa siya. Si Timothy,
parang anak ni Paul, biblically sa Bible, sabi ni Paul, youth daw siya, parang kabataan pa. Pero pag tinignan mo yung edad niya, around 40 na daw siya noon. Kumbaga sa time nila, bata ang tingin nila sa ganon, around 40, bata pa. Hindi lalo pa yung 25. Diba? Sa panahon nila yan, ganon yung tingin nila. Pero dito may kita natin na yung mga elders usually, sila daw yung mga nagro-rule. Sila yung may responsibility na nagpo-provide ng leadership. Nandun yung authority nila. Okay, sila yung nag-guide, nagpo-provide sila ng leadership. Sabi ko nga kanina, ito yung word na presbyteros or presbyter na pinaka-basic nito ay matatanda doon sa church. Ano to? Sa church natin, kunwari, imagine niyo para mas maintindihan niyo. Di ba may edad na rito? Sila Brother Ferdy, Daddy, ako kunwari, Brother Zayan. Kunwari hindi ako yung pastor. Kunwari nandito si Timothy sa atin. Ang aariin natin, kunwari si Timothy nagtuturo sa atin, ang ituturing nating elders, ako, kunwari hindi ako, si Timothy nagpipreach ngayon based sa edad, tsaka dun sa spirituality, kung matagal na kayo sa church, titignan natin. Si Brother Ferdy, around 6 years ka na bro? 7 years. Dito. Parang ganun na. Parang almost 7 no? Ha? 5 years pa lang? O si Daddy matagal. Dito, si Daddy matanda na yung edad, pero mahaba na rin siya dito. Okay. Para ako din, ganun yung idea. So, ang ginagawa nila sa churches noon, tayo yung itinuturing na elders. Pag tayo mag-a-appoint ng pastor, among sa atin yung pipiliin. Okay? Hindi nag-hire. Sa ibang bansa, ang ginagawa nila sa mga pastors, hina-hire. Nagpapaskill sila. Pinopost nila parang trabaho. Nung naghanap ng deacon sa Act 6, saan naghanap ng deacon? Di ba doon sa members ng church? So kung tayo, iisipin natin, paano tayo magkakaroon ng pastor-pastor? Ipag-pray nyo na Lord, mag-send kayo ng mga lalaki rito. Encourage yung mga husbands nyo. Hindi nyo alam kung paano kasi sila imomold ng Panginoon tsaka bibigyan ng giftedness Diba? Sana dumating yan tayo makita kung marinig ko si Brother Ferdy na mag-preach. No. Hindi necessary na kailangan mahaba. 15 minutes, 20 minutes, pwede na yun bro. Diba? Bigyan nga kita ng topic. No. Sinong gusto? Marinig si Brother Ferdy? Oh, di ba? Lahat kami. We are excited. Bro, ano na? Panalo na. Pero gano'n na. Sa mga may idea kayo. Kasi, sabi ko nga sa inyo mga kapatid ako mga kapatid, para akong si Timothy. Missionary pastor ako. Okay? Andito ako para turuan kayo. Ako yung nag-a-act as pastor nyo. Pero, kung mayroong i-appoint dito, huwag kayong mag-atubili na pag nakita nyo, parang matured na to, pakinggan natin sila mag-preach. Kaya ako yung mga lalaki sa Imos, pinagtuturo ko sila para marinig ko sila kung kaya nila mag-feed, mag-spiritual feed ng magpaliwanag, nandun ba yung giftedness nila, para ma-discern ko rin. Pag dumating yung time, pag nag-mature pa tong sila Jaybert, Lord willing, kung by God's grace ingatan kayo ng Panginoon, di ba? Sila Sai, Brother Zayan, marinig ko din kayo Pwede nyo akong samahan dito, mag-take turns. Di ba? Every midweek, tagi-isa tayo, kanya-kanya kayo. So, sa isang buwan, every Thursday or Friday, iba ang maririnig nyo dito. Parang aabangan natin, di ba? Ganun yung iba-ibang lesson yung maririnig nyo from different men. Hanggang sa makakita tayo sa church. Tapos, paano, pastor? Kung may pastor na kami, kayo, ano gagawin mo? O di lilipat, maghahanap ulit ako ng iba na lugar na pwede kong mapag-ministeryahan. Iiwanan mo na ba kami totally? Hindi, nandiyan yung bahay ko Di ba? Natali sa ibang lugar. Pero parang ganun yung idea. Gusto ko makita niyo mga kapatid. Yung mga elders, yan, yung una natin makita. Sila yung mga tanda sa church, ang connotation, advance in age, advance in
doctrine. Kumbaga, mas malalim sila. Sa ibang mga passages, sa Titus 1:5, lumabas din yan. For this cause, I left ID in Crete. Tingnan sa Titus 1:5, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city. Sabi ni Paul kay Titus, dyan sa Crete, mag-ordain ka ng mga ministro. Kung di po kayo aware, yung Crete, yung island ng Crete, na kung saan nandun si Titus, sinlaki daw yan ng Abra, tsaka ng Apayaw. Kasi pag tinanong natin, Pastor, sa geographic, yung Crete ay island. Yes. Para magkaroon kayo ng idea, gaano kalaki yung island na yon, sinlaki daw ng Abra, tsaka ng Apayaw. Kung gaano kalawak yon, ganun kalaki. So ngayon, ang task ni Titus, sa bawat syudad, maglagay ka ng obispo, ng mga elder, sabi niya ganon. Maglagay ka ng pastor. Yun ang dapat niyang goal. Ganun ang idea. Para kumbaga sa Ilocos Norte, sa bawat bayan, maglagay ka. Kung sa bawat bayan, merong mga local churches. Sa mga local churches na yun, maglagay ka rin. Ganun ang idea nito, mga kapatid. Okay? Pangalawa, nandun yung word na overseer. Pag sinabing overseer, sila daw yung mga lalaki na responsible para tignan yung church. Kung nasa tama ba silang paglakad, kumbaga ano sila guardian. Okay? Katiwala. Yung mga overseer, tagabantay, tagapag-alaga. Yan ang trabaho nila. Yung mga elders, kung i-apply natin sa magiging pastor, sila daw yung, nandun yung leadership, andun daw yung lalim nila, advance sila pagdating sa doctrine. Mas maalam daw sila. Ganun ang idea rito. Doon kasi binanggit natin kanina sa Titus 1:5, na doon sa verse 1, sa verse 5, nandun yung word na elders. Doon sa Titus 1:7, for a bishop must be blameless. Andun yung word na bishop. So, based na sa context ng Titus 1:5, tsaka 7, tapos na sa context natin ng 1 Peter chapter 5, verses 1 hanggang 4, tapos yung sa 1 Timothy chapter 3, verses 1 hanggang 7, yung context lahat niyan is about dun sa pastor, about dun sa bishop, about dun sa elder. Yun ang makita natin dito. So, one thing na makita natin, yung mga lalaking yan, na officer dun sa church, minsan tinatawag silang elder kasi nagpo-provide sila ng leadership. Andun sa kanila yung spirituality, matured sila. Tapos andun sila din ay tinatawag minsan na overseer kasi sila yung nagbabantay sa church. Sa inyo. Trabaho ng pastor na tignan kayo kung nasa tama pa ba kayong landas. Kung mali, i-rebuke niya kayo. Okay? Yun ang trabaho niya. Kaya nga sabi dun sa 1 Thessalonians 5:12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Sabi ganun ni Paul. Yung over you in the Lord is someone na nag-o-oversee. Sabi ni Paul, kayong church, dyan sa Thessalonica, kilalanin ninyo, igalang ninyo, sundin ninyo, magpasako kayo dun sa mga pastor ninyo, na kung saan ay nag-o-oversee, na nagbabantay sa inyo. Yun ang idea niya rito. Yung word na over you, ang idea ay nagro-rule. Same yan dun sa 1 Peter 5 to kanina, na taking the oversight. Ibig sabihin, pinofulfill nila yung office ng isang being episkopos. Diba? Sila yung nagbabantay. Yung word na overseer, yung elder kanina, tapos yung word na overseer. Yung overseer, pwedeng palitan natin. Yan yung word na bishop. Okay? So, yung elder, yung overseer, or bishop, yun ang ibig niyang sabihin. Same lang yan, mga kapatid. Kaya huwag tayong malilito. Ang idea nung nagtitake ng oversight, yung nagbabantay, nandun yung idea na inaalagaan daw niya yung church. Okay? Para siyang, baga, binabantayan niya spiritually. Ganon yung idea nito. Yung mga members ng church, tinitignan niya. Baga, may nabasa nga akong komentary. Ang sabi doon sa word na taking the oversight, it means take care of it, sabi niya ganon. Ano yung ginagawa ng bishop na nag-o-oversight? Sabi, ang idea daw, nagte-take care, nag-aalaga spiritually. Sabi niya, in a spiritual manner. Then sabi pa ng komentaryo, ang idea, ang ibig daw sabihin nito ay looking diligently to it, inspecting into the various cases of the members of the church. Chine-check daw niya yung mga kondisyon,
using diligence to know the state of the flock, performing all the offices of a careful shepherd. Nandun na pumapasok na rito yung para kang shepherd. Kasi papasok na tayo dun sa pangatlo eh. Ano yung pangatlo na term na ginagamit sa office ng pastor o yung pagtuturo ng Word of God? Pastor na. Pag sinabing pastor, pastol. Diba? Yan ang basic idea nun eh. Kaya nga sabi dito, yung shepherd, pwede daw itulad yung mga pastor as shepherds. Metaphorically. Kasi kung yung mga shepherd nag-aalaga ng tupa, ginaguide nila, pinoproteksyonan nila, tinuturuan nila, inaalagaan nila kung may sugat, ganun din daw yung ginagawa. Kung naliligaw, pinapalo, binabalik. Ganun ang ginagawa ng mga shepherds sa animal. So, yung metaphor niya, kapag sa tao na, ganun din daw ang ginagawa. Sabi nung commentary, healing the sick, binding that which was broken, bringing again that which was driven away. Yung mga nalayo, seeking that which was lost, watching over them that they go not astray. Binabantayan daw para hindi maligaw. So, basic yan mga kapatid. Basic na, kumbaga, pag ako mananampalataya, mahalaga ba na nandito ako? Mahalaga kasi tinitignan ka nga eh. Pag wala ka rito, paano ka babantayan? Kung ikaw yung lalayo, di ba? Kung sa hayop, lumayo, pwedeng paluin. O, kung may ginawang masama. Kung ganun ang context, okay? Sabi nga rito eh, kung may nagawa, restoring of them in the spirit of meekness when they are gone out of the way and overlooking both their practice and their principles. Imagine nyo titignan daw kayo yung practice ninyo and principles. Anong practice? Kaya minsan yung ginagawa ninyo, pag mali, kailangan sabihin. Minsan may paniniwala kayong mali, kailangan i-correct. Kasi principles yun eh. Meron nyo to, ito sabi to ng commentary pero yun yung idea nito mga kapatid. Ito yung part dun sa ministry ng isang ministro, admonishing, in-encourage niya, reproving them for sin as the case requires. Kinokorek sila, pag nagkakamali sila, sinasabi kung ano yung mali, preserving them. Yung part pala ng oversight, pag tinitignan pala kayo ng pastor, binabantayan kayo, nandun yung part na ginagawa niya, ay pine-preserve kayo. Hanggang sa maingatan kayo, hanggang mamatay kayo na nandito kayo. Na naglilingkod din sa Panginoon. Bakit? May tendency ba na pag lumayo ka, paano mangyayari? Pahamak ka. Kaya kailangan bantayan. As much as in them lies from wolves and beasts of prey, from false teachers, and from all errors and heresies, all which is to be done. Imagine mo, pati lahat ng ito, iingatan ka ng pastor. Baka may mali kang naririnig. Parang kanina, may na-meet ako eh. Di ba? Yung nag-ikot kanina eh, mga JW eh. Sabi ko, paano po kayo makakarating sa langit? Ay, hindi kami pupunta ng langit. Sabi nila, kasi ang belief nila, dito lang daw sila sa lupa. Di ba? Ay, maigi na lang ho, hindi ho tayo magkikita ron. De, joke lang. Hindi, pero belief nila yon, hindi sila pupunta sa langit. Kasi ang belief nila, dito daw sa lupa, kumbaga, ang pananaw nila, based din sa nasabi ng ano ko, kapag namatay, ano ka daw muna, hindi ka iiral. Annihilation. Tapos, kapag maganda daw yung performance mo dito, then mabubuhay ka daw, then saka ka titira dito. Kaya tinatanong ko siya, narinig ako ng Tereni. Sabi ko, oo nga po, sabi ko. So, parang kayo po, iniisip ninyo, kumbaga, nakabase po kayo din sa ginagawa ninyo. Sabi niyo kung ganon. Yung sabi niya, susunod kayo, kailangan sundin natin. Paano po kayo makakarating dito? Yung titira kayo dito. Kailangan nating sundin yung mga si Kristo, yung mga sinasabi niya. So, mag-o-obey daw. Yung sinasabi nila. Sabi ko, mahirap po yan kasi nag-iikot kayo dito, tinuturuan niyo sila, kayo pala mismo, di naman pala kayo sigurado. Kasi sabi ko, paano po ninyo ma-assure na kasama po kayo din sa titira dito? Ay, hindi namin alam. Ang Ama ang pumipili. Yun nga po, paano nga ninyo malalaman kung pipiliin kayo ng Ama? Kung makakasama ba kayo doon? Kaya nga, babalik ka doon sa basic. Ano yung basic nila? Susundin mo. So tayo, para kung tayo member nila, ang gagawin natin, maglalaban-laban tayo. Pagaramihan tayo ng gawa. Dapat gagalingan ko para mas marami akong gawa kay Sister Reby.
Kasi hindi natin alam, pipili ang ama pagdating ng panahon, o so magpaparamihan tayo. Imagine gano'ng ka-dangerous yun. Tapos binasahan ako ng Psalm 37. Yung mga nalintig daw, yung haharap sa Panginoon. Sabi ko, tama po yan. Sabi ko, ganon. Sino po yung nalintig? Sabi ko, ganon. Hindi man niya masabing tayo. Kaya lang po, ang sabi ng Romans 3:10, awan tinalintig, awan uray maysa. O paano po yun? Sabi niya ganon. Ay, hindi, ayoko makipagdebate. Sabi ganon sa akin. Ay, hindi po. Sabi ko, nagtatanong po ako. Kasi ako, sinagot ko kayo kanina. Tinanong niyo ako, sinagot ko kayo. So, ako naman po magtatanong. Sabi ko, ganon. It's just very sad na very zealous sila. Tapos, naalala ko tuloy yung mama ko Sana pagbuksan siya ng Panginoon. Binanggit ko yung John 1:1 So, paano po yun? Si Lord Jesus sa inyo, hindi po siya Diyos. Ay, hindi. Anak lang siya ng Diyos. So, mas maliit siya. Mas mababa. Ano ba ibig sabihin ng anak ng Diyos? Alam niyo, yan ang problema Yung mga scholars, tignan na natin, blessing na sa atin yung mga scholar. Alam niyo ba yung word na Son of God? Hindi yun ibig sabihin na mas mababa ng rank. Ang idea ng Son of God, ang idea, same nature. Yung deity yun. Ibig sabihin, parehas sila. Kung ang Diyos ang Ama ay Diyos, yung anak ng Diyos, automatic, Diyos din siya. Ganon ang connotation. Sa kanila, hindi ganon ang idea nila. Mas magaling pa sila sa mga scholar. Yung mga Greek scholar, hindi pwede. That's why, kung isipin natin, yan yung mga bagay na kung saan dapat iingatan kayo. Part yan ng ministry ng pastor. Iingatan kayo, tuturuan kayo. I-open din yung mind nyo dun sa mga mali nilang teaching. Yung wala kasi sa kanilang hell, annihilation. Hindi ka lang iiral. That's just sad, no? Walang hell. Pero malinaw Kaya dito, may kita natin, yung pangatlo nating term ay yung pastor. Ano yung responsibility ng pastor? Siya yung nagpo-provide ng care and guidance dun sa congregation. Kumbaga, isipin natin sila yung mga shepherd. Sa Ephesians 4:11, and He, Christ, gave some apostles. Ito yung mga officers sa church. May apostles, and yung 12 apostles, siya kasi Paul. May mga prophets, nung time nila, si Agabus. Sa ngayon, walang prophet ngayon, pero magkakaroon tayo ng huli. Okay? Yung pinaka-last prophet natin. Darating yung huli na yon. Tapos, ano yung mga officers pa na binabanggit dyan? Sabi dyan, meron din yung evangelist. Sino yung evangelist? Si Timothy, si Titus, si Philip, tsaka si Luke. Yan yung mga evangelist. Yung mga assistant ni Paul, di ba mayroong mga apostles? Usually, yung mga assistant nila, sino assistant ni Paul? Di ba si Titus, tsaka si Timothy? Yan yung mga evangelist usually. Yung mga kasama ng mga apostles. Yan yung mga evangelist. Okay, mga nagtuturo. And then, sino daw meron pa? May pastors and teachers. Yung pastor ay poimen. Yun yung word. Baka nakakita na kayo ng Bible na ganun. Merong nakatitle siya dito. Poimen. Ang idea ng poimen, ang ibig sabihin ay pastor. Okay? Tagapag-alaga. Sa hayop, tagapag-alaga ng hayop. Ngayon, tagapag-alaga ng tupa, ng tao. Di ba? Nalala niyo yung preaching ng Sunday? Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Manghuhuli na kayo ng mga tao or isda. Okay? Magiging mamamalakaya na kayo ng tao. Baka may dalang ilambat, Nilambatan mo yung tao, lagot tayo doon. Pero ang idea is we share yung gospel and by God's grace ay masave sila. Pero ito yung mga tatlo na ginagamit usually. Elders. Sa Bible, pag nakakita kayo ng elders, usually it denotes advance in age or sometimes, based sa context, it refers doon sa mga pastors. Okay? Overseer or bishop, pastor, pag nakabasa kayo. Yung mga word na pastor, yan sa Bible, yan, yung mga leader or nagfo-fulfill ng office doon sa church ng Panginoong Kristo. Paano bang maging bishop? Paano ba ako magiging isang pastor? Meron akong dyan. Punta kayo ng 1 Timothy chapter 3.
Sabi diyan, this is a true saying, if a man desire. Sa Tagalog kasi parang tinago eh. Punta kayo doon, 1 Timothy chapter 3 verse 1. This is our main lesson. Kung hindi ko ito matatapos, I will stop. Okay? I-continue ko to next time. Sabi diyan, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop. Ano yung unang requirement? Paano ka ma-appoint as pastor? Unang-una, dapat meron kang desire. Gusto mo ba? Hindi naman pwedeng ilagay yung ayaw. Or not unless, may mga instances kasi, may mga nakita ako na history ng mga preacher. Wala daw pastor yung church nila, tapos nakikita ng mga members na qualified na siya. Ini-encourage siya na magpastor na. Pero parang ayaw niya kasi alam niya mabigat daw yung ministry. Kaya tinatanggihan niya. Pero later on, nakakatuwa kasi tinanggap pa rin niya. Okay. Kumbaga, hindi naman siya pinilit, pero dumating in time, binago ng Panginoon yung heart niya, na ginusto niya na rin. Okay? So, ang requirement una is desire. If a man desire. Okay? Yun ang una. Pangalawa, sabi diyan, verse 2, a bishop then, kung ang sino man ay magsisikap, yun ang una, yung gusto. Sa Tagalog kasi parang magsisikap, yung parang may yung nag-e-effort, di ba? Kumbaga, nag-aaral siyang mabuti, pwede naman yun. Kumbaga, manifestation ng desire niya. Pangalawa, dapat nga ng obispo ay walang kapintasan. Hindi ito about sa muka. Kailangan walang tigyawat, wala kang maipipintas, hindi siya bungi or whatever, hindi siya maitim. Hindi ganun to. Hindi to about physical attributes, okay? Pag sinabing walang kapintasan, ito ay tungkol dun sa kanyang buhay. Na kumbaga, pag tinignan siya ng church, alam mo itong kapatid na to, wala akong maisip na something na nagawa niya na pwede kong sabihin laban sa kanya, na pwede kong gamitin sa kanya, na pwede kong i-accuse sa kanya. Kasi bakit? Yung lalaki na ito ay beyond reproach. Wala kang maipula. Wala kang masabing negative. Puro good. Or pwede, yung word na blameless simply means Christian. Okay? Kailangan yung i-appoint natin ay gusto niya magpastor. Okay? Kung hindi pa man, si Lord yung magbabago sa kanya. Pero dapat ito, makita natin ito. Yung buhay niya, the way siya na ginaguide ng Panginoon, blameless siya, wala siyang masamang ginagawa. Wala kang maipula sa kanya. Okay? Hindi ito about perfection na, Pastor, dapat yata yung lalaking ilalagay natin, hindi na nagkakasala. Hindi ito ganon. Diba? Yung mga lalaki siguro, sila Brother Perdi, sa bahay nagagalit. Diba? O paano yung ganon? Disqualify ba agad-agad? Depende. Kasi may mga part dito na binabanggit, mamaya makikita natin. Pangalawa, the husband of one wife. Sabi niyan, asawa ng isa lamang babae. Yung pastor dapat, isa lang yung kanyang asawang babae. Pwede ba yung yung na-byudo? Kunwari, pangalawang asawa niya na yon. Tapos, ngayon, parang tinatawag siya ng Panginoon. Pwede ba natin siyang gawing obispo? Pwede. Kasi isa lang naman yung asawa niya, di ba? Hindi yung pwedeng dalawa. Parang gawin nating pastor si i-appoint natin. Ilan ba asawa niya? May asawa siya dito, tapos may asawa siya dun sa ibang lugar. Hindi pwede yun. Dapat isa lang. Ang idea nito, tapat siya dun sa marriage, covenant. Yung sa asawa niya, faithful siya. So, katulad doon ng deacon, dapat yung lalaki daw, walang kapintasan. Yung lalaki ay asawa lamang ng iisang babae. Ang idea, wala kang sexual immorality na pwedeng ibato sa kanya. Wala kang masasabi na negative. Okay? Wala siyang issue ng anything sexual na magagamit laban sa kanya. Magstay lang ako konti dito, ha? Kasi baka sabihin natin, Pastor, teka lang. Sabi diyan, dapat daw yung magpapastor is the husband of one wife. So, we assume na yung magiging pastor ay merong siyang asawa. So, ganito, Pastor. Sabi ni Paul, kung may asawa yung lalaki, ina-assume niya na kung may asawa, dapat isa lang yung asawa. So, ang tanong natin ngayon, paano pag binata, Pastor? Automatic ba kapag binata, hindi pwedeng maging pastor? Hindi po. I don't think so. Para po sa akin, and based sa scripture, maari po ng isang lalaki, kahit binata, ay maari po siyang ma-ordain as a pastor. As long as yung mga qualification, papasa siya. Pwede siyang ma-ordain. Pwede kayong ma-ordain as pastor, basta papasa kayo. Kahit kayo ay single men. Kasi pag inisip natin, tingnan nyo to may mga single na nag-serve
si Timothy, tsaka si Titus, buong buhay nila, kahit magsubukan yung i-research, did Timothy ever married? Tanong nyo, kung nag-asawa ba siya, nag-marry ba siya ng someone? Wala. Para ang nangyari kay Timothy tsaka kay Titus, tsaka kay Paul, nagkandamatay na sila na binata. Binuhos nila yung sarili sa ministry. So dito, pag ito yung titignan natin yung biblical example, tsaka dito, ang sabi kasi ni Paul, ina-assume niya na kung may asawa yan, dapat isa lang. Paano pag walang asawa? Walang problema. Tignan mo yung ibang qualification. Okay? Doon mo siya titignan. Ganon dapat. Somehow, clear lang sa atin, no? Kasi may mga lalaki na baka pwede nyo itong i-point out. Usually, ganito ang objection nila Ay, hindi pwede mag-appoint tayo ng binatang lalaki kasi limited yan Hindi siya makakapag-preach about bata. Kunwari, anak. Wala naman siyang anak. Ganun ba yon? Hindi po. Sa Bible po, ang daming topic about anak. Paano magpalaki ng anak? Hindi ba siya pwedeng magturo? Sasabihin ba natin na, ay, paano mo nasabi yan? Wala ka namang anak. Nakasulat Yung Bible yung nagtuturo sa atin. Ginagamit siya as instrument para ituro sa atin. Huwag natin questionin na, wala ka pa namang anak, mali naman yun. Hindi yun mali. Bakit? From the Bible yung tinuturo niya O dapat daw yung anak, dinidisiplina. Sasabihin mo ba, ay, hindi mo yan naiintindihan kasi wala ka pang anak. Nakalagay nga sa Bible. Tsaka alam niyo mga kapatid, ang daming biblical example sa Bible na kung paano ba magpalaki ng anak. Doon pa lang makikita mo na So dito makikita natin, kaya huwag tayong magtaka kung bakit si Paul and Timothy and Titus, yung iba, hindi ko na alam kung nagkasawa ba si Luke, tsaka si John the Beloved Pero yung mga lalaking ito, prominently, mga single men ito, na nagmi-minister. So pag pinansin natin, biblically and historically, pwede pala. May mga lalaki na nag-serve being single. Okay? As long as maka-qualify sila, nandun yung qualities nila, dun sa mga requirement na hinihingi. Okay? Kasi may iba pa namang way para makita natin yan Yan. Sabi nun, paano yun, pastor? Wala naman siyang asawa. So, hindi natin ma-point yung kanyang sexuality, kung faithful ba siya. Hindi, ang point doon, involved ba siya sa sexual immorality? Kasi pwedeng binata siya, pero babaero. Pag ganon, mahirap yun. Di ba? Huwag nating i-appoint yung ganon. Tapos, kung sino-sinong babae yung kachat niya, malalaman natin yun mga kapatid. Okay? Kaya mga young people dito, kahit may record naman ako ingatan nyo yung sarili nyo. Okay? Yung life nyo ngayon, i-build nyo, papunta dun sa future. Kasi pag kayo sumablay, hindi kayo sexually pure, hindi kayo mga gamit sa ministry. Baka yan yung mga ikasira ninyo. Tingnan niyo yung mga pastors doon minsan sa Amerika, ano yung ikinababagsak nila? Sexual immorality. Imagine at the age 71, 5 years na palang meron siyang ka-relationship na mas bata. Ito, sikat to na pastor sa Amerika. 71 siya, I think Tapos yung karelasyon niya around 20. Tapos, after 5 years, doon niya lang inamin sa asawa niya. Imagine, magre-retire na kung totoo siya, matatanda na, nahulog po sa ganon. Pastor yun Wala na, tinanggal siya sa pagkapastor niya. Doon sa affiliate niya na Bible College, tinanggal din siya. Paano kung professing Christian ka, tapos na-involve ka sa sexual immorality? Baka mahirapan kang i-appoint. Bakit? Palaging maaalala yun Di ba, gumawa yan noon ng Christian na siya noon, nagaganito pa. Di ba? So, yung mga lalaki, ingatan niyo yung sarili niyo. Pangatlo, sabi diyan, sober, sabi vigilant. Ano yung vigilant? Gising. Yung mapagbantay. Ano to? Metaphorically, dapat daw yung mga lalaki na i-appoint, ano daw ito, kumbaga gising. Anong idea nito? Sila yung mga tao na yung malinaw yung pag-iisip. Okay? Nakakonect doon sa being sober. Sabihin, gising yung pag-iisip, nasa tamang pag-iisip. Okay? Ito yung mga lalaki na alam kung ano yung priority, ano yung tamang gawin sa mga given situations. Ganun yung mga lalaking ito.
Alam nilang kontrolin yung sarili nila. Okay? May presence of mind. Andun yung vigilant, andun yung sober. Pang-anim, good behavior. Pag sinabing good behavior, maganda yung ugali. Mahirap namang ilagay sa pagpapastor yung masama yung ugali, no? Yung nakikipag-away. Ano ba yung masamang ugali? Yung laging nakikipagsigawan, diyan. Ano pa, magsikway ng masasamang ugali. Paano ba natin masasabing masama yung ugali? Palasagot sa magulang. Kunwari, binata siya. Qualified sana siya. Pero, palasagot sa magulang. Hindi gumagalang. I-appoint ba natin yun? No. Baka mamaya, maging pastor yun. Sigaw-sigawan kayo nun. Magulang niya nga, di niya nire-respeto. Kayo pa kaya. Di ba? So, iingatan natin sarili natin sa ganun. So, we need to be careful. Tapos sabi rito, pang-pito, given to hospitality. Paano ang given to hospitality? Ang sabi diyan, mapagpatuloy. Alam niyo, mapagpatuloy sa bahay. Pag bumisita ka, ay, tuloy po kayo. O ano po? Ano pong atin? Hindi yung, o ba't nandito ka? Wala pa yung pagkain sa inyo? Sakto, araw-araw ka pupunta rito, kada alas 12. Kaya, Pastor, good afternoon po. Kumakain na, di ba? Sakto ka lagi. Dito lang. Pero ibig sabihin, mapagpatuloy. Oh, kumusta, Bert? Ba't kayo dito? Pasok kayo dito. Oh, tuloy kayo dito. Anong meron? Anong atin? Hindi yung kina-question. Ba't kayo nandito? Day off ko ngayon eh. Istorbo kayo. Ha? Hindi pwede yung ganun. So, yung ilalagay natin, yung mapagtanggap ng ano. Okay? Hindi naman yung ano na, minsan may ganito eh. Dumating ka kunwari. Tao mo, ganun. Tapos nakita mo yung pastor, sinabi niya asawa niya, paalisin mo na lang yan, busy ka mo ako, yung ganun. Pangit, no? Di ba? Kaya requirement sa pastor, yung given to hospitality, mapagpatuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi maiiwasan na may pumupunta eh. Kaya kailangan magiliw pa rin. Tsaka at the same time, may mga instances na sa paraan ganyan, kasi lalo na sa time nila Paul, may mga missionary nun eh. So, yung mga pastor, pag may mga Christians na nagta-travel, napunta sa lugar nila, dapat sila yung magiliw na tanggapin, tulungan sila. Kahit magstay man lang sa kanila. And then, pang-8, up to teach. Alam niyo yung up to teach? Able na magturo, tsaka mag-preach. So, mag-a-appoint tayo ng lalaki, mayroon siyang character sa mind niya, sober and vigilant. Yung life niya, isa lang yung asawa niya, faithful siya. May desire siya, wala kang maipula sa kanya. Ano pa? Yung mind niya na kaya niyang kontrolin yung sarili niya, lumalabas doon sa ugali niya, sa behavior niya. Mapagpatuloy siya sa bahay nila. Diba? Mabait siya, magiliw doon sa mga tao na dumadalaw sa kanya. Pang-8, marunong siyang magturo. Requirement to sa magpapastor. Kasi bakit? Tatayo ka eh. Tapos mag-i-explain ka. Alam nga namang, parang in the beginning, nakita niyo yan? Mahirap. Paano ko ano? I'm not trying na, this is not about doon sa educational ano. Walang problema kahit hindi college eh. Kasi may mga, kahit hindi nag-college, marunong magbasa at nakakaintindi. Eh paano kung di marunong magbasa? Tapat ang ano da ito eh? Pasabi. Pag tumuyo yung ganun sa harap mo, paano gagawin mo? Di ba iisip ka, ano ba itong ituturo nito? Alam ba niya yung sinasabi niya? Oh. Kaya kailangan marunong siya magturo. May comprehension din siya, nakakaintindi siya. Baka mamaya mali-maling sabihin kasi hindi pala niya naiintindihan yan. Salita siya ng salita. O, di ba? Mapapahamak tayo, mapapahamak kayo, kaya kailangan marunong siya magturo. Iba yung marunong siya magturo. On the other hand, marunong din siya mag-aral, di ba? Hindi to ano baka kasi sabihin nyo, I'm not trying na ibar yung mga, Pastor, ano lang ako, grade 6 lang yung inabot ko eh. Walang problema, marunong ako magbasa, di ba? No.
Lalo na kung may desire. May mga bagay na pwedeng i-train eh. Okay? Pwede yun. Kasi yung more on ng pagpapastor about sa character. Tingin rito, may negative, not given to wine. Hindi daw siya addicted sa paglalasing. Nabanggit ka na doon sa ano, di ba? Sa deacon, hindi pwedeng mapag-inom. Yung naglalasing, baka mamaya deacon siya, tapos nalasing siya, bumili pa ng alak sa tindahan. Paglakwandak. Hayaan nyo amo aya, deacon act, ijay PBC. Wala na. Ano nga PBC? Itapindig Baptist Church. Shakti deacon na kung wala doon sa tindahan. O, paano yung ganon? O, nai-appoint na. O. Pero mga kapatid, paano pag nai-appoint ba? Hindi na pwede silang pagalitan o sabihan? Pwede. Hindi pwedeng hindi. Okay? Pwede. Kung kailangan tanggalin. I-cancel lahat. Pwede kasing ganun na mangyari. Naloko kayo eh. O naloko tayo. Noong una, okay, diba? Bakit bigla na nagkaganon? Yung pala, di niya sinasabi, may ganun pala siya. Hindi natin alam lahat. So, dapat talaga kailangan alamin yung pagkatao nung i-appoint. Nakakonect dito, hindi daw manginginom, hindi siya addicted sa wine. Kasi dapat hindi rin siya no striker. Alam yung quarrelsome man, yung palaaway. Pag pinansin mo yung context, nakakonect. Siguro yung mga naglalasing kasi, bakit? May tendency na mapaaway. Kaya hindi pwede yung mga magpapastor na mga lalaki na maibigin o addicted sa wine. Yung nanginginom. Okay? Mari araw-araw nag-iinom. Yun, iba na yun. Marami nang papasok dyan. Minsan, nag-iinom araw-araw tapos yung asawa niya wala palang pagkain na yung mga anak, yung gano'n. Mahirap na, madali naman malaman kapag gano'n eh. Pero sama makita natin, okay? Pangatlo rito, pang susunod na negative, yung hindi siya addicted sa wine, hindi siya paalaaway, nakakonect, dapat hindi rin siya greedy of filthy lucre. Yung gumagawa ng mga bagay para kumita siya sa masamang paraan, bawal daw yon. Kung maglalagay tayo ng pastor, dapat committed siya na kung ano yung tama, yun ang gagawin niya. Mahirap kapag yung pastor ganyan eh. Siguro stop lang ako dito. Okay? I think this is 11. I think ano to eh. Ilang minuto na ba ako? 10 minutes pa. Yung oras? 52 na yan. Nakaya pa 8 minutes. Pero kahit hindi na. Tuloy na lang natin next time. Okay? Basta i-ano nyo lang dito. Stop ako dito sa pang 11 natin. Yung not greedy of filthy lucre. Hindi siya nagde-desire yung masamang paraan para kumita. Magkaroon siya ng revenue. Yung gumagawa ng illegal. Hindi pwedeng ganon. Kasi kapag nilagay niya yan, baka pagkakwartaan niya yung church eh. Kung aware kayo ngayon sa time natin ngayon, nagkakagulo ngayon ng dating daan. Sino nakakakita sa FB? Maraming lumabas yata ngayon na dating daan. Hindi nila gusto yung ginagawa ni Daniel Rason. Sa grupo nila yan Though hindi natin alam yung buong storya kahit ako. Pero yung mere fact na maraming umaalis tapos nagto-talk back sila. Nagpo-Facebook sila eh. Ganito yung mga ginagawa namin. Ganun. Di ba? Baga, yung mga abuloy-abuloy daw nila, dami daw. Pag-aabuloy sa ganito, abuloy sa ganyan, yung ganun. Oh. So, yung pastor dapat hindi siya maibigin sa salapi. Na baka mamaya, abuloy-abuloy kayo. Mga kapatid, pagtulong-tulong tayo. Mga ganun. Yung pala, uma-acting lang sa harap para magbigay yung mga miyembro. Oh. Maging artista pa. Di ba? Oh. Hindi pwede yung ganun. O baka minsan, nalala ko tuloy siya hindi ko maiwasan eh. Alam si Buloy, di ba? O kaya minsan yung mga Pentecost, pupunta dun sa bus, pinagtitinda ng mga kung ano-ano. Minsan, religious group yun. Nagtitinda ng mga pastillas, mga pulburon. Pinagtitinda sila ng ganon para yung pondo mabigay dun sa church.
Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo pagtitindahin. Hindi tama yun eh. Ha? Alin? Diba? Hindi pwede yun. Masama yun mga kapatid. May ibang way tayo na para mag-raise ng fund. Okay? Hindi kailangan yung obligahin kayo, pahirapan kayo. Yung iba mahiyain eh. Diba? Kami ni Letlet, nagtinda kami ng kimchi. Ikaw na da. Hiya ako da. Mamaya sa next na ano, ikaw naman ha. Da, ikaw na da. Diba? Pero mahalaga is ano eh, yung point of dapat tama. Okay. So, dapat yung pastor ganun daw. Tuloy na natin next time. And may mga naiwan pa ako dito. And then maraming mga part dito na mga objections or clarifications sa last part. Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa gabing ito. We give honor, praise, and glory sa inyo. In Christ we pray. Amen.